welcome to our Kainta Adventure. Let me introduce you to ITR Marikina School, our beloved school. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Marikina. Kilala ito sa kanilang dedikasyon sa academic excellence at paghubog sa holistic growth ng mga mag-aaral. Let's join us on this amazing journey, proud student of ITI Marikina School. Together, we're excited to explore Kainta and share our experience with you. Kamusta mga kabadis? Welcome back sa ating travel series. For today's vlog, ito na natin mag-explore sa maganda at makulay ng pasilidad na Kainta! Una, sa ating history lesson, let's talk about the roots ng bayan na ito. Ang Kainta ay isa sa mga pinakamatandang bayan dito sa Rizal Province. Sabi nga, may mga natagpuan dito archaeological artifacts dito na nagpapatunay na may mga tao na dito pa noon. Kainta, one of Rizal's oldest towns, is rich in history. Archaeological finds date back centuries, proving that people were already here way back when. Sa Spanish colonial period, itinayo ang Our Lady of Light Parish, ang pinakamatandang simbahan sa bayan. Sobrang ganda ng architecture nito, parang time travel back to 1707. Nung Amerikano, Kainta played a key role in history. Kilala sa pagiging malikhain at masipag na komunidad. Naging bahagi rin sila ng laban sa mga mananakop. Sa World War II, naging sentro ng mga pangyayari ang Rizal Province, kasama ang Kainta. May mga markers dito na nagpapakita ng kahalagahan ng bayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kainta Rizal is a treasure trove of history and culture. So mga kabadis, dito po tayo ngayon sa isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Kainta, which is Diocese Shrine of Our Lady of Light. So tara guys, pasukin natin ang simbahan. Ang Our Lady of Light Parish ay nagbibigay liwanag sa Kainta. Ito ay isang buhay na komunidad kung saan nagtitipon ng mga tao upang alagaan ang kanilang pananampalataya, makipag-ugnayan sa iba at ipagdiwang ang mga biyaya ng buhay. Ang simbahang ito ay isang liwanag ng pag-asa at paglago sa espiritual para sa mga individual at pamilya. Mayaman ang kasaysayan nito na umabot ng dekada. Kaya't welcome ang simbahan ng Our Lady of Light sa lahat na naghahanap ng ginhawa, patnubay at komunidad sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Halina at maranasan ang init at kagalakan ng pagsamba, paglilingkod at pakikisama sa simbahan ng Our Lady of Light sa Kainta. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. We're
where our eyes are never closing. Ito ay isa sa mga sikat dito sa Rizal. Meron tong roller coaster sa loob ng mall at marami pang iba't ibang attractions. Sobrang tagal na nga nitong mall kaya paniguradong maraming memories na ang nabuo dito. May bago nga din silang dagdag dito na napakalawak na skateboard park. Kaya kung hindi mo pa ito napupuntahan, tara ililipot namin kayo ng aming team sa Great World of Fun Walk of Wonders sa Santa Lucia Mall, Cainta, Rizal. Walk of Wonders ito dahil makikita nyo dito yung mga replica na sikat na attraction sa iba't ibang bansa na gawa ng tao, kagaya ng Statue of Liberty ng Amerika, Abu Simbel ng Egypt, Leaning Tower of Pisa ng Italy, Eiffel Tower ng France, Taj Mahal ng India at marami pang iba. Kung bibisita ka dito sa Rizal, napakadali nitong puntahan ngayon. Sakay ka lang ng LRT2, baba ka ng Marikina Station, then hanapin mo lang yung entrance papunta sa Santa Lucia Mall. Yung Great World of Fun ay nasa fourth floor ito ng mall. Pagpasok nyo, ito ang bubungad sa inyo, yung KTV room. Token na binabayad dito, 12 tokens para sa 30 minutes at 14 tokens naman para sa 1 hour. Meron din dito ang pangmalakasang videoke na maririnig ng lahat ng tao dito sa World of Fun. May bump card din dito na 50 pesos lang ang bayad. Kaya tara, subukan natin! At huwag nyo din kalimutang subukan ang color tunnel. May iba't ibang arcade din sila dito. Isa o dalawang tokens lang hinihingi, kaya sure ako na may enjoy ninyo ang mga arcade dito. Kaya sa mga hindi taga Rizal, ay try nyo na rin bumisita dito. Paniguradong mag-i-enjoy talaga kayo dito, lalo na ang mga chikiting. Lugar ba ang hanap mo para sa kakaibang lasa ng SMR Chocolates? Dito na sa gitna ng lungsod sa Cainta, Rizal. Malapit lang ito sa landmark or major intersection. Hello mga kabady, dito ngayon sa SMR Chocolates saan may murang bilihan ng mga imported. Tara! Pagpasok pa lang, mababalot ka ng masarap na amoy ng chocolate. May mga iba't ibang klase ng chocolate dito. Mula sa creamy milk hanggang sa decadent dark. Perfect pang pasarap o regalo sa mahal mo sa buhay. Pero hindi lang tindahan ng SMR Chocolates. It's an experience. So guys, sa mga katulad ko ng mga ganyan friend, ito yung mga basic ideas para sa Valentine's. May mga friendly staff dito na handang tumulong para mahanap mo ang hinahanap mong chocolate. Kaya kung taga dito ka o bisita lang, siguradong magugustuhan mo ang SMR Chocolates. Dito, siguradong masasatisfy ang iyong cravings. Huwag nang magpahuli, tara na sa SMR Chocolates kung saan ang sarap ng chocolate nandito. Ngayon naman ay samahan nyo kaming pasukin ng masarap sa Cainta with Kikas Food Products. Masarap at murang kakanin. Perfect sa food treat natin, authentic at freshly made pa. Kaya tara, pasukin natin! Ang Kikas ay ultimate destination pagdating sa mga lutuing Pinoy na kakanin dito sa Cainta.
pagpipilian dito. Sa isang box, may mga ilang varieties na ang naka-include. So yun, mga kabadis, makikita natin dito ang product ng ating bigas. Tara, lagay ng suman, lihiya, choco moron, at crispy okoy, ube, leche plan, at iba pa. Makikita rin natin dito yung mga panek. Favorite. Chicharon na may laman. Ito po, tara, tignan natin. Ito po, chicharon na may laman. Ayan po. At yung pinagdalamalaki nilang kakanin at mamaya titikman natin. Dayuhin sa sarap ng kakanin dito sa Kikas Products sa Cainta. Siguradong masasatisfy ang inyong mga cravings. Next naman ay samahan nyo kaming silipin ang market dito sa Cainta. Dito yan sa harap ng Robinsons. Of course, di mawawala ang kaganapan sa Cainta Market. Dito makakahanap ka ng iba't ibang produkto, from fresh produce hanggang sa mga local handicrafts. Sobrang saya mamili dito at ang mura pa. Tara mga kabady, samahan nyo kaming libutin ito. So ngayon mga kabadis, kasama natin ang isa sa mga bisita dito sa Cainta. So tatanungin natin si Nanay kung ano bang meron dito sa Cainta. So Nanay, ano pong mga Liberty Alvarez. So ilang taon na po? 8 years. Gano'n na po kayo hotel dito? 1980 matagnan. 8 years na natin. So sa palagay po ninyo, Nay, ano po may ipagmamalaki dito sa Cainta? Improve ng Cainta ay napakabigit. Net. So ilang taon po kayo nagtitinda dito, Nay? Ano po yung mga tinitinda? Gulay lang. Nagsimula kami sa Lugayaton. Naglalako po kayo sa ganito na kami nagsimula. Tapos, ang taon na namin nagsimula. Sa ano po yun, Nay? Sa isang araw, nakakamagkano po kayo dito sa Emotional si nanay. Naalala ni nanay yung pinagsahan. Anong kahirap ang buhay noon. 1989, no? Pero malaki na bagay ng 50 pesos mo na eh. Bilang mo ngayon tayo, sa inyo po ba ito? May pwesto na po si nanay dito. Ang laki na po ng paninda rito. May masasabi na siyang lugar niya. Dahil hindi na siya nasa Kariton. Hindi na siya pwesto rito. Mababaw na. Pasensya na kayo na yan. Pero alam ko naman iyak yan ang kasiyahan ni nanay. Dahil sa dami ng pinagdaanan ng buhay. Very good, thank you Lord. Ilang taon na si nanay? Imagine, 80? Oh, 40. Guys, sana umabot tayo sa age ni nanay para naman, di ba na, kahit pa paano may pagmalaki natin sa sarili natin. Pag dumating ng 80, kahit pa paano may sasabi tayo na itaguyod na natin. Stable na tayo. Kumusta naman po ang mga anak natin nun? Wala po. So ang kasama niyo po ito mga kapatid sa ate. Pamangkin niyo po si ate. Yes, ito ang tinahan nito sa nanay niya. Ito ang apo ng nanay niya. Pero kayo po magkakapatid talaga magkakasama. Your first house na mga Kamusta naman po kayo, Nay? wow. May mga pamangkin na dapat magpasalamat at mag-aalaga sa nanay pagdating ng tanong. Nagpasalamat ko dahil nakakalagaan nila. Ngayon, Nay, sa tagal niyo po rito sa Cainta Public Market, ano po sa palagay niyo
mga hindi nyo makakalimutang pangyayari dito sa bayan ng Cainta? Mga baha, normal na noon kasi. Pero ngayon, Yung ano, Ondoy. Ondoy. Nandito kami noon ng Ondoy. Kaya magdamagang dito, nakaprote. Nagtitinda pa rin po kayo? Na-stranded lang kami. Naabutan kayo nito. Ang tubig hanggang tayo. Kaya lang nakapatong siya. Hindi na kayo nakalikas na. Bye-bye! Ay ba, napipitin kami dito. hindi medyo matagal-tagal po yun dahil gawa ng ilang araw po po sa mga galambag. Dalawang araw kami dito. Tapos, nung medyo bumuka na, talagang sa bahay niya, sa Malik. Sa Mari. Pero ngayon, simula po ba nun, hindi naman na ganun kabahain ng ngayon sa Cainta. Simula na naayos yung ating kalsada. Hindi na. Kasi masyadong mabilis ang ano niya. Pregnant magmula lang siya. Naging mayor po natin dito. At least kahit papano, unti-unti, kasi sa katulad nyo po, lalo na po kayo, may edad na rin. Kumbaga malaking ginhawa po sa inyo bilang isang mangangalakal na maging maayos yung kalsada dahil yun po yung nagiging daanan or way ng mga paninda. Ano? Talagang maganda. Lagi alam mo, kami nagsimula kasi sa 5-6. Ngayon, nung maganda ng anong palengke, yan, nakaraos na kan lahat-lahat. Napatapos ng aming 5-6 at saka nakapundar na rin kami ng mga... Ano ba, nagpa-5-6 po kayo? Hindi Eh, na. ako nagsimula yung... Kumukuha po kayo ng plans. Nag-graduate na nga kami sa nagmula nung magkaroon Ganon ka siya ng ka-stable. kwan. Magmula nung magkaroon ng pandemic. Pandemic po. Pandemic. Oo, yun, Oo. isa. Doon po kayo nagsimulang kumuha ng... Hindi, doon kami umangat dahil walang palengke noon na bukas. Kami Kayo lang lang po. kami lang dito. Naging daan pa Konti po ang pandemic dahil po sa kayo lang ang Oo, nagbukas. kami lang ilan lang Saka- kami bukas dito. Oo. Kaya maganda ang aming Buti nga po, Doon kahit ka- papano, nakaligtas kayo at alam naman natin, lalo na sa mga edad nyo, yun yung mga iniingatan din ng gobyerno ng mga panahon na yun. Ay, baka salamat nga ako kay Mayor dahil siyempre na magandang ano dito sa palengke namin. Dito kami maka. Yan guys ha, thank you. Lalo na sa ating buting mayor. Malaking tulong po sa mamamayan. And kayo rin guys, kapag gusto nyo mamalengke, hanapin nyo lang ang pwesto ni nanay. Anong pasilyo po to? Ano pong pasilyo kay nanay? Anong... Alam ko sila ito nga. May number to sila rito. 16 yata o 17. Pasilyo 16, 17. Hanapin nyo lang si nanay. Liberty. Liberty. Ilang taon na nga po ulit kayo? 80. 19... 80, tapos di 34 ba? 34. 1943. 1943. Kaya naman 1980. So, Lai, sa tingin nyo po, dito sa palengke, ano po sa tingin nyo yung naiiba sa palengke na Cainta kumpara sa ibang palengke, sa ibang lugar? Uy, Dito kasi na, no? Masaya. Oo, Dito, kompleto ang dito. lawa. Mababa ang presyo. May mga wholesaler dito ng gulay at lahat. Yun nga po kaibahan na naikot namin dahil dito po, inikot po namin to mula kanina. Mula sa ukay-ukay, mula sa packaging ng mga paninda, pang wholesale, gulay, pambahay. Makikita talaga rito guys, kaya hindi kayo mahirapan. Tapos, along the highway siya, kumbaga mas madali kang pumasok, madali ka rin makalabas. And meron din mga designated parking na pwede nyo malagyan ng sasakyan nyo if ever magdadala kayo ng Ganda dito sasakyan. ang paradahan. Anong oras po Maluwag. ba ano rito na bukas? 24 hours naman. Umpisa kami dito alas 3 ng madaling araw. Ayan, bukas na yung tindahan ni nanay ng alas 3 na madaling araw. Pwede nyo na siyang bisitahin dito guys. If ever na may kailangan kayo, especially gulay, hanapin nyo lang si nanay. Kaya ang kanyang pamangkin. Ang pangalan mo ate? Si Ate Mayet. Yan po yung kanyang pamangkin na siyang katuwang niya po sa negosyo na to. So, yun, maraming salamat po. Okay. Ano pong ma-advise na Nay sa amin? Kami bilang mga Kasi estudyante, ikaw, kayo yes, nakapag-aaral Nay. na kayo na. Mag-aral kayo mabuti at saka strive hard at aim hard. Talagang Ay, paano pag ayaw na mag-aral? ay, hindi maganda yun. Hindi maganda maganda yun. yun. Mag-aasawa na lang.
Ito po yung mga classmate namin, si Gian Miguel. Saan eskwelahan? Saan eskwelahan? Si Bishop. Sa Marikina po, sa IETI. Kami po ay mga estudyante ng kolehiyo na malapit na pong graduate. Kaya kailangan po namin magbigay. At napili po namin ang bayan ng Kainta. Okay. Hindi lang. So yun, Nay, maraming salamat po sa pag-share po ng mga experience nyo. Maraming salamat po sa time. Natutuwa po kami nakilala namin kayo. Huwag po kayo mag-alala, kami babalik dito. At Sige. siguradong kami, ikaw ay aming hahanapin ulit. Okay. Thank you po, Nay. Salamat. Thank you po. Ang maganda ron dahil nagsimula kami sa... Opo. Mas maganda yung ganun, Nay. Magsimula talaga sa mababa. May lahat pinagdadaanan mo. Oo, lahat talaga. Magapang sa lupa. Okay. Thank you po. Thank you po. Mga kabadis, ang Kainta Market ay hindi lang basta palengke. Ito ay isang komunidad na puno ng kulay at saya. Maraming salamat, Nanay Liberty, sa pag-share nyo ng experience. Hanggang sa muli! Ngayon naman ay samahan nyo kaming tukuyin kung gaano ba ka-secure ang bayan ng Kainta na sasagutin ng ating mga mahal na kapulisan. Hello kabadis, nandito tayo naman ngayon sa Kainta Police Station para makausap natin si Master Sergeant Ray Alego para sa ating community kung paano ba ka-safe ang Kainta kapag dinalaw natin. If ever na gusto nating dumalaw dito. Siyempre, alam naman natin ang Kainta, lalo na sumbiktik na festival nila is napakakila at alam natin yung police station ang nag-in-charge sa kanila. Good afternoon, sir. Ay, good afternoon. Kami po yung mga estudyante from IETI and Anong pangalan po ng school yun? IETI Marikina po. Kami po ay student. Malapit to sa sports center? Yes, po. Okay. So, may Dunkin' Donuts? Oo, dun po. Kami po. Nandito lang po kami para magtandak ng konting information para na rin po sa ating kaalaman ng mga co-students natin or yung mga gusto ng tourist na pumunta rito lalo yung kaming Sumbiktik Festival na kilala dito. Tatanungin lang po sana namin about po sa safety ng ating Kainta Municipal as of the moment. Ang Kainta naman po ay pamayanan na ligtas sa kabuuan, generally peaceful naman dito. At ito ay sa pagtutulungan ng pulis at ng mga mamamayan dito kasi hindi naman po pwedeng pulis lamang. So ito ay concerted at collaborative effort ng buong kapulisan at mamamayan ng Kainta. And kanina nga po, napansin ko rin, sis, naglalakad po kami po sa Robinson pa po yung vicinity, nakita rin po namin kung gaano kadisiplina ang tao ng Kainta. Yung kalsada is talaga pong malinis, kumbaga yung mga galing din po kami sa Kainta Market. And talaga namang sila doon, kumbaga maayos sila doon, naka-organize sila doon. Bilang naman po, turista na gusto pong pumunta rito, ano po ba ang may sasuggest nyo na pwede pong bisitahin ng ating mga bisita sa ating municipio? Dito sa Kainta, wala masyadong tourist spot dito. Ang meron dito, mga tourism-oriented events, katulad ng mga religious at saka community fiesta rito. So yun yung mga attraction na may tuturing dito sa Kainta kasi kita nyo naman, maliit yung bayan, wala talagang tourist spot na masasabi. Mga parke naman, wala masyadong parke dito. So basically, meron dito yung mga events, tourist-oriented events na meron yung bayan. So yun po ang may offer lang ng Kainta. Pero kung overall po, parang urban development talaga mas marami. Overdeveloped ang Kainta. To the extent na wala nang space masyado dito. Unlike sa ibang municipality na yung space nila ay marami pang pwedeng magawa pa. So limited na po ang space sa Kainta. And as for sa mga guys naman po na syempre alam natin mahilig sa pagkain, ano naman po pong ma-recommend natin, sir, na pwedeng puntahan at bibisitahin natin? Actually, marami dito. Number 1, yung Kikas, Lourdes, tapos yung Aling Melis. Para wag lang Kikas, lahat dapat na ipopromote natin yan. Kasi ang business naman ay dapat level ang playing field yan. Open sa lahat ng opportunity. So, tatlo yan hindi lang Kikas. Okay, tatandaan nyo. Melis, Lourdes, at pangatlong Kikas. Para bukas ang mga negosyo para sa lahat. At ang simbahan naman po ay hindi na bibilang sa kamay at marami pong mga simbahan dito sa Kainta. Yung Our Lady of Light, yan ang malaki dito. At syempre, yung kapilya ng iglesia, malaki rin po yan.
bahay, sambahan dito sa Cainta. So, at yung iba pang mga religious groups dito sa Cainta na nandito sa Yun yung maganda kasi kumbaga dito, walang religion na nakapokus na sa isa. Meron talaga kayo mapupuntahan if ever mag-tsempuhan kayo like for ating mga kapatid na iglesia. Siyempre, pagka na-tsempuhan ng Webes, meron kayo mapupuntahan pa rin dahil available pa rin dito yung sambahan ninyo kung kayo ay may pupunta rin at bibisita sa kanila. Ganun sir, maraming salamat sir sa time. Pasensya na rin po. Kayo po i-welcome dito sa aming opisina. Lalo pa sa mga estudyante. Opo. Sana nga po pag natapos kami ay makagraduate na kami. As a student naman po sir, baka may papayo po kayo lalo sa aming mga mababait na kasama. Actually sa mga estudyante, number 1 ay magsikap lang kayo sa pag-aaral kahit mahirap ang buhay. Tapos yung disiplina sa sarili, ganoon pa rin. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap lumabag sa batas. Bukod sa magastos, sayang yung panahon mong nagugugol sa kulungan. Diba? Tsaka yung kahihiyan na aabutin mo. So, yun yung mga bagay na binibigyan natin ng timbang sa lahat ng mga pagkilos natin. Kasi sa Pilipinas, mahirap mag-asala, mahirap makulong. So, pairalin natin yung tamang disiplina at mas makatulong tayo sa bayan at sa mga community natin. Huwag tayong pasaway. So, yun lang po. At magandang hapon sa inyo. Kasama ko ninyo na kung sakali kami makatapos ay kami po bibisitang muli sa inyo para po magpasalamat. Ito po ay isang parte ng aming kakailanganin para sa aming pag-graduate. So, pasalamuyan kami. Kaya malaking bagay po para sa amin na may interview po namin at malaman po namin. May singit lang ako. Ako kasi bilang isang pulis, lalo ba't nagkakaroon ako ng chance na mag-share ng impormasyon para sa safety. Dalawang bagay ang hinihiling ko sa nakakausap ko. Huwag maging biktima or huwag kayong magiging biktima, huwag kayong mambibiktima. Ang ibig ko sabihin, kayo yung isinusumbong or di kaya kayo yung nasasadlak sa problema. Kasi may impormasyon na kayo eh. So, kahit paano, alam nyo kung paano ilagay yung sarili nyo. Tingin sa lahat, manalangin kayo para mailigtas kayo na. Guys, tandaan nyo na, pag pumunta kayo ng Cainta, syempre, be a good citizen tayo. Syempre, kahit naman hindi lang sa Cainta or kahit saan. Kahit saan lugar. Ang disiplina. Lalo ba sa Marikina? Diba sa Marikina? Sa Marikina, pwedeng duralan-dura, tsaka tamo lang po sa sigarilyo. May paglalagyan ka. Nakita rin po namin yung talagang. Sana nga, yung Marikina kasi lagi modelo yan eh. Lagi modelo sa lahat. Sana ma-adopt din ng ibang lugar. Kasi nung araw, yung sports center, Diyos ko, ang sports center nung araw, kung hindi nyo inabot yan, hindi nyo na inabot yan eh. Ginagawang sampayan tsaka labahan yung gilid yan. Hindi yan ganyan nung araw. At pag minalas-malas ka pa, kasi may makatabing yung gilid ng sports center, pag yung tubig na ipon, pag medyo nasundot yung trapalon, maliligo ka pa ulit. Wala ka na pinagbago ng Marikina. Kaya, di ba, meron pang konting tips sa atin si Sir kahit pa paano. Mahalin niyo yung Marikina? Ha? Kasi kayo yung nandyan eh. At malaking bagay dito sa amin eh. Natutuwa kami na welcome kami dito sa Cainta. Yes, anytime. Kami mga estudyante na Opo. Yun lang po. Nice meeting you sa inyo. Thank you po ulit. Salamat sa inyo. Salamat. Anong course niyo pala? Culinary arts po, sir. Akala ko criminology. Sige, okay lang yun. Kasama ko kasi sa amin sa Commission. Maraming salamat sa pag-join mga kabadals ngayon at alam natin na ang Cainta Rizal ay hindi lamang puro kultura at pagkain. Kasi pati na rin sa mga masarap na pagkain at magagandang mga tanawin. Don't forget to like, share, subscribe para tayo sa mga future adventures natin dito sa ating channel. Maraming salamat and see you for the next one. Bye! Top cool, said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody like this love, got me cuffed. Ain't nobody, babe. All I need is love. I just wanna run away with you, baby. Let me tell you, you my little boo thing.
So I don't give a hoot what you do, say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep, okay. I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when you